Magluluto naman tayo ngayon ng Milo Puto. Tara! Mana natin. Pagsamasamahin lang natin yung isang tasang asukal at 3 pirasong itlog. Gumamit ako dito ng maliliit na itlog. Sangkapat naman na mantika. Haluin lang natin itong mabuti hanggang sa tuluyang matunaw yung ating asukal. Pwede kayo ditong gumamit ng puting asukal kung ano yung available sa inyo. Ayan, naglagay na rin ako dyan ng 1 kutsarang vanilya. At isunod naman natin ang 1 kalahating tasa naman ng tubig. Sunod naman natin ilagay yung 2 tasang harina. Kahit anong brand pwede kayong gumamit. Naglagay na rin pala ako dyan ng 2 kutsara naman ng baking powder. Ayan, sinala ko lang at isunod na natin yung ating 2 paketing Milo. Ayan, at haluin lang natin itong mabuti hanggang sa mawala na yung buo-buo. Pero mamaya sasalain din natin ulit. At kung mapapansin nyo, ayan, bumubula-bula. Okay lang yan. Ibig sabihin active yung ating baking powder, ang ating pampaalsa. Sinala ko lang ulit para maganda yung kinalabasan ng ating puto mamaya. Ayan, o, diba? Kita nyo. At ayan, pwede na nating isalin sa ating mga lalagyan. Napansin ko lang ha, maumbok ang aking puto, ang kinalabasan ng aking puto kapag hindi ako o hindi ko pinapahiran yung aking mga molder ng mantika or tinunaw na mantikilya. Ewan ko lang sa iba kung ganun din sila. Ayan, naglagay na rin ako ng keso dyan sa taas at isinalang ko na to sa loob ng 15 minuto. Makalipas ang 15 minuto, ayan na ang ating Milo puto. Kaya lang yung keso ko nabawasan na dumikit doon ayun sa taas, sa takip. Kaya konti na lang yung natirang keso na toppings. At gumamit ako dito ng stick. Madali lang siyang tanggalin. Palamigin nyo lang yung inyong puto. At ayan na, handa na ang ating Milo puto. Tikman na natin. Sarap. Wala ng keso kasi dumikit dun sa takip. Sarap.